Sa aklat po ni Nehemiah, Nehemiah chapter 8 verse 7. Hallelujah. Hanggang sa susunod na mga talata. Sabi po dyan, tumayo ang mga tao at ang kautusay, ipinaliwanag sa kanila ng mga Levitang sina Isua, Bani, Seribias, Jumen, Akob, Sabitay, Hudias, Maasyas, Kilita, Asarias, Yusabad, Hana, at Pilaya. Binasa nila ng maliwanag ang batas. Batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag ng mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin, ayon sa kautusan, nabagabag ang kanilang kalooban, anupat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila kay Yahweh na inyong Diyos. Wika ni Nehemiah at Isra. Ang mga Levita nakikinig ang mga tao at umiiyak. Nga kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak. Wika pa nila, umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon. Sapagkat ang araw na ito'y dakila kay Yahweh. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Hallelujah. Ang mga tao'y inaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo. Sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahagi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliwanag sa kanila. Nang sumunod na araw, nagtipon sa harap ni Isra ang mga pangulo ng sambahayan, kasama ang mga saserdote at Levita, upang mag-aral ng kautusan. Natagpuan nila sa kautusan na nagbigay si Yahweh ng utos kay Moses tungkol sa pista ng mga kubol. Ang utos ay dapat lumagi sa mga kubol sa panahong iyon. Kaya't nagpalabas sila ng utos para sa mga taga-Jerusalem at mga taga-iba pang mga lungsod at bayan. Lumabas kayo sa mga burol at pumutol ng mga sanga ng ulibo, aguho, merto, palma, at ng mga punong kahoy na mayayabong upang gawing mga kubol. Gayon nila sinunod ang utos. Gumawa sila ng mga kubol sa kanilang bubungan, bakuran, at sa palibot ng templo. Gumawa rin sila ng mga kubol sa liwasan sa pagpasok ng pintuan patungo sa tubig at pintuan
ni Ephraim, ang lahat ng nagbalik mula sa pagkatapon ay nagsigawa ng kanya-kanyang kubol at doon sila tumira. Hindi pa ito ginawa kailanman ng mga Israelita mula sa panahon ni Josue na anak ni Nun. Hanggang ngayon, ang lahat ay masayang masaya. Amen. Pinagpala po ng Diyos ang kanyang mga salita. Hallelujah. Glory, glory to God. Sa ibo dyan, ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Hallelujah. Ayos ba sa atin? Na dapat na tayo'y laging nagagalak? Amen. Na? Sa kabila ng anumang kalungkutan ng buhay, dulot ng maraming problema, dulot ng mga karamdaman, dulot ng mga pangangailangan, kapatid, ang panawagan sa Biblia, dapat tayong magalak. Sapagkat dito tayo nagkakaroon ng kalakasan. Hallelujah. Purihin po ang atin pong Panginoon. Isa po sa mga naitala na revival sa Biblia sa panahon ni Nehemiah. Panahon na ang Israel at mga taga-Juda ay galing po sa tinatawag na exile, pagkabihag. Tanda po natin na ang bayan ng ating Panginoon ay nabihag sa Babylonia. Sa panahon ng pagkabihag ng bayan ng Diyos, sila po ay tinuruan at natutong sumamba sa mga paganong pagsamba. Sa mga paganong Diyos na sinasamba ng mga taga-Babylonia. Hallelujah. Kaya nga, yun yung mga panahon na, kumbaga, ang kanilang pananampalataya ay malamig. Ang kanilang paglilingkod sa Diyos, sa tunay na Diyos, ay nawala at tumalikod sila sa atin pong Panginoon. Diba? Kaya nga, sa aklat po na mga awit ay naitala na ang isang kasaysayan nung panahon na sila ay naroon sa rivers of Babylon, hindi nila alam kung paano papurihan ang Diyos. Kaya may kantang, by the rivers of Babylon, na 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 na, I remember Zion. Diba? Yan po yung panahon na backslider sila. Malamig ang kanilang pananampalataya at paglilingkod sa atin pong Panginoon. Kaya nga, ganun din po sa kalagayan natin. Lahat tayo ay dumadaan sa tinatawag na panlalamig. Panlalamig ang atin pong pag-ibig sa Panginoon. Nawawala yung atin pong passion
sa mga bagay na nauukol sa atin pong Panginoon. Pero makita po natin na ang atin pong Panginoon, ang Diyos, kumbaga, may mga panahon na ang ating Diyos ay dumadalaw o dinadalaw niya ang iglesia. Dinadalaw niya ang bawat mga mananampalataya. May kanya-kanyang panahon nga lamang. Kaya nga, mahalaga na tayo po ay laging mapagbantay. Sapagkat anumang oras, anumang sandali, ay pwedeng dumalaw si Lord sa iglesia, sa church. Hallelujah. Na ito yung kailangan natin. Alam ba natin na sa social media, maraming mga Christians ang pinapatay sa Africa, saan pang bansa yon na nakikita natin sa social media. Nigeria, na ang church, ang maraming Christian ay nakakaranas ng persecution. Hallelujah. Yung kanilang mga pagsamba ay inaatake ng mga tao at pinapatay sila. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, anong mangyayari sa atin kung malamig ang ating pananampalataya at dumating tayo, maranasan natin ang ganitong persecution? Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, mahalaga na magkaroon tayo ng tinatawag na pagnanais o pagnanasa sa atin pong Panginoon na minsan pa ay maranasan natin na painitin ng Diyos ang ating pananampalataya. Sabi ko nga, noong mga nakaraan, sa panahon na tayo po ay nanlalamig, kailangan nating maghanap. Kailangan nating dumikit doon sa mga mainit para uminit din tayo. Amen. Malamig ka na nga, ang didikitan mo, malamig din, parehas na kayo. Diba? Hallelujah. So kailangan natin hangarin sa ating paglilingkod at pananalig sa atin pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Sapagkat pagka dumating ang panahon ng panlalamig sa buhay natin at ito'y mapabayaan natin ang ating sarili. Kapatid, mga minamahal, mahirap ang magiging kalagayan natin. Diba? Ano ang sabi ng Bible? Nakakatakot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Hallelujah. Nakakatakot na bagay. Hallelujah. Ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya nga, nung dumating ang panahon na ang bayan ng ating Panginoon ay nakalaya. Diba? Anong pakiramdam pagka malaya ka? Malungkot ka pa rin? Malaya ka na nga eh. Diba? Hallelujah. Pagka alam mong malaya ka na, natural, masaya ka. Diba? Tingnan natin yung mga
yung mga bilanggo na naghihintay ng panahon ng kanilang paglaya. Diba? Ganon na lamang ang galak at saya na kanilang nararamdaman. Bakit? Diba? Ay sa loob ng halos 20 taon, 30 taon na nagdusa sa loob ng bilangguan, dumating ang araw ng paglaya nila. Hallelujah. Yung pananabik nila na makabalik sa dating lugar, sa pamilya, sa mga kamag-anak, ay gayon na lamang ang pakiramdam. Kaya nga, ang bayan ng atin pong Panginoon, nung sila ay nakalaya, hallelujah, bagamat hindi madali ang kanilang paglalakbay, hallelujah, mula nung sila ay pinalaya ng Diyos. Pero, kapatid, mga minamahal, masarap ang buhay na maging malaya. Amen? Bagamat hindi pa nagtatapos doon, sapagkat mayroon pa silang laban na kinakaharap. Mayroon pang mga lugar na dapat silang i-conquer na upang tuluyan na makamtan nila ang ipinangako ng atin pong Panginoon sa kanila. Na isang lugar na ipinangako ng atin pong Panginoon na dinadaluyan ng pulot at gatas. Pero nakita po natin na bagos nila makamtan yung napakagandang lugar, kailangan silang makipagbaka, makipaglaban. At ang mga tao na nandoon, na naghihintay sa kanila, ay hindi mga ordinaryong tao. Sabi nga ng mga spy, mga higante ang tao doon. Sabi nung 10, tayo ay parang mga tipaklong lang. Hallelujah. Kumbaga, takot na takot yung 10. Nanliliit sila sa kanilang sarili, nawala yung kanilang tiwala sa Diyos. Na nakita nila, kaya nga ng Diyos hawiin ang dagat eh. Amen? Kaya ngang hawiin ni Lord yung dagat at makatawid sila sa tuyong lupa. Yan pa kaya yung mga higante na kinatakutan ng 10. Tao, madaling makalimot. Pero, ang ating pong Panginoon, tandaan natin, ang kanyang pangako sa kanyang bayan at sa iyo at sa akin, hindi po yan magbabago. Amen? Dati ang araw, ipopulfill ni Lord lahat ng kanyang ipinangako. Ngayon, sa panahon ni Nehemiah, ano po ang mga nangyayari? Sabi ng Bible, tumayo ang mga tao at ang kautusay ipinaliwanag sa kanila ng mga Levita. Hallelujah. Sa verse 8, sabi dito, binasa nila ng maliwanag ang mga batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag ng mabuti ang kahulugan. Hallelujah. So ang ginawa, binasa ang mga kautusan ng Diyos. Binasa ang mga panuntunan ng atin pong Panginoon. At ipinaliwanag sa kanila ang mga kahulugan. At ito naman ay naunawaan ng mga tao.
Amen. Mahalaga na sa bawat salita ng atin pong Panginoon na ating napapakinggan ay atin pong naunawaan. Amen. Hallelujah. Tignan po natin ang resulta. Nung maintindihan ng mga tao kung ano ang sinasabi at sinasaad sa kautusan ng Diyos kay Moses, hallelujah. Ano po ang naging resulta sa mga tao? Sabi ng Bible, nabagabag ang kanilang kalooban. Ano po? Ang unang bagay na nagkaroon ng impact sa buhay ng mga tao. Bawat isa sa kanila ay nakadama ng conviction ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. So, ano nga ba yung conviction na tinatawag? Pagka tayo po ay nakagawa ng mali, nako-convict tayo. Sa ibang salita, nakukonsensya ka. Nandyan pa kayo? Kumbaga, yung mga bagay na nagawa nila, yung mga kasalanan na nagawa ng tao, ng bayan ng atin pong Panginoon, na labag sa kautusan ng Diyos, nung marinig nila ang salita, ang mensahe ng atin pong Panginoon at mga kautusan, naunawaan nila na bagbag ang kanilang loob. Hallelujah. May conviction sa puso nila. Hallelujah. Tungkol sa mga bagay at nakalipas na kanilang nagawa. Hallelujah. At sa pamagitan nito, mga minamahal, matapos na naramdaman nila na ang conviction galing sa Diyos, ano po ang kasunod? Nagkaroon ng repentance ang mga tao. Hallelujah. Tayo ba pag kinonvict ng Diyos, humihingi ba tayo ng tawad sa Diyos? Hallelujah. Diba? Kailangan Kailangan natin. At ipagpasalamat natin sa Diyos. Kung tayo nakakagawa ng pagkakamali at may conviction sa atin. Kasi kung wala ng conviction, tayong nararamdaman, may problema ka sa sarili mo. Nandiyan pa kayo? Pag wala kang nadadama sa sarili mo na ikaw ay nakukonsensya, kahit mali pa ang iyong ginagawa, ayos lang, kapatid, baka wala ka na sa Panginoon. Amen? Amen. Yan ang lagi nating pakatandaan. Hallelujah. Baka dumadating na sa point na ang puso mo ay pinapatigas ni Lord. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal, nabagbag ang kanilang kalooban. Hallelujah. Nang maintindihan nila ang salita ng Diyos. Ang kautusan ng atin pong Panginoon. Mahalaga po ang kautusan ng Panginoon. Amen? At hindi natin inaalis, winawala ang utos ng Diyos. Diba?
pinakaunang utos ng Panginoon, no? Sambahin nyo ang Panginoong Diyos. Amen. Diba? At siya lamang. Na? Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. Amen. Na? Sa pangunahin mga minamahal. Na pinag-uutos ng atin pong Panginoon sa mga tao. Hallelujah. Kung bakit ibinigay niya ang kanyang kautusan kay Moses upang ito naman ay ipasa sa susunod na mga henerasyon hanggang sa panahon po natin, mga minamahal. Na? Hindi ibig sabihin, pagka tayo po'y sumunod sa kautusan, na, ginagawa natin ito sapagkat we are under the law. No, we are under grace. Amen. Tayo po ay sa biyaya ng atin pong Panginoon naligtas. Hallelujah. Pero mahalaga bilang tao na sundin natin kung ano ang inuutos ng atin pong Panginoon. Amen. So ang pagsamba sa Panginoon ay pangunahin sa ating buhay. No? Ang pagkilala natin sa nag-iisa at tunay na Diyos ay dapat pangunahin sa ating buhay. At maliban sa Kanya, siya lamang ang dapat na ating maparangalan. Habang tayo ay nabubuhay. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, no? Yung conviction na naramdaman nila, kapatid mga minamahal, sa talang buhay na ng bayan ng atin pong Panginoon, doon lamang nila nadama ang matinding conviction ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Ano pat, nagsimula na ang bawat isa ay humingi ng tawad sa lahat ng kanilang kasalanan na nagawa laban sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga, ano ang sabi ng Bible? No? Sabi diyan, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Hallelujah. No? Pag may conviction si Lord sa atin, kahit anong pigil mo ng iyong iyak, kapatid mga minamahal. No? Ang sinumang tao na hindi umiyak kay Lord ay talagang matigas ang puso. No? Diba? Bakit? Kahit sino pa sigurong barako na tao, may barako bagang tao, ano? Pag si Lord ang kumilos sa puso niya, hindi pwedeng hindi siya mapaiyak. Amen. Nagpapatunay lamang mga minamahal na tayo bilang mga anak ng atin pong Panginoon. Mayroon tayong damdamin na yan ay inilagay ng atin pong Panginoon sa puso natin. Sa oras at panahon na ang Diyos ay kumilos sa kanyang iglesia. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal. Walang pinakamagandang bagay kundi ang magpakababa tayo sa harap ng atin pong Panginoon. Diba? Kaya nga mga minamahal ang mga tao, nung marinig nila ang salita ng Diyos at naunawaan nila, ito'y tumimo sa kanilang mga puso. Ano pat nabagbag ang kanilang damdamin at bawat isa sa kanila
ay nagsimulang umiyak sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, ano po, ang mga kasunod na nangyari. Hallelujah. Sabi po, ng Biblia, ang araw na ito ay dakila kay Yahweh na inyong Diyos. Wika ni Nehemiah at ni Isra at mga Levita. Nakinig ang mga tao, tumiyak. Umiyak nga, kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak. Napayak ang tao, pipigilan huwag umiyak. Bakit? Sapagkat yung panahong yon, sabi ng Biblia, sabi ng mga saserdote, sabi ni Nehemiah at ni Ezra, ang araw na ito ay dakila para kay Yahweh. Amen. Hallelujah. Bakit? Ang Diyos ay naglagay ng mga bagong bagay sa puso ng kanyang bayan. Amen. Sa panahon ng revival, kapatid, mga minamahal, yung mga lumang bagay sa buhay ng mga tao ay nilalagyan ng mga bagong bagay ng ating Panginoon. Kaya nga, importante yung tinatawag na spiritual renewal. Amen. Hallelujah. Kinakailangan mabago ang ating puso, mabago ang ating kaisipan, nang sa gayon, mga minamahal, ay nakahanda tayo doon sa mga bagong bagay na ilalagay ng Diyos sa ating mga puso. Diba? Sa Bible may parabulo na hindi pwedeng lagyan ang lumang sisidlan ng bagong alak. Bakit? Sapagkat ito'y, pag ang lumang sisidlan ay nilagyan ng bagong alak, ang sisidlan ay pwedeng mawasak at mawala ng saysay ang bagong alak. Diba? Kailangan ang bagong alak ay para sa bagong sisidlan. Ikaw at ako ay sisidlan. Amen? Hallelujah. Sisidlan. At kailangan, mga minamahal, bilang sisidlan, panatilihin nating malinis lagi sa harap ng ating Panginoon. Malinis ang ating puso. Malinis ang ating kaisipan. Hallelujah. Sa harap ng ating pong Panginoon. Anumang oras at panahon na dumating ang pagdalaw ng ating pong Panginoon, nakahanda ka para lagyan at kargahan ng ating Panginoon ng mga bagay na nauukol para sa Diyos. Amen. Hallelujah. Diba? So kailangan tayo po'y nakahanda at laging handa para kargahan ni Lord ng kabigatan sa gawain ng atin pong Panginoon. Amen. Gusto ba natin yon? Yun bang prayer natin, Lord, kargahan mo ako. Lord, punan mo ako. Ilagay mo sa puso ko ang kabigatan para sa gawain mo. Hallelujah. Sapagkat ito ang kailangan ng Diyos sa atin pong panahon. Sabi nga po, ang paglilingkod sa atin pong Panginoon, hindi ito part-time job. Na minsan, maraming mga mananampalataya na pagka natanggap lamang ang pagpapala sa atin pong Panginoon,
ay ayos na kahit walang commitment para sa Diyos. Diba? Kaya nga, totoo, ang paglilingkod sa Panginoon, it is a full-fledged commitment. Amen? Hallelujah! Na kahit ano pa ang mangyari, kapatid, maglilingkod ka at maglilingkod sa atin pong Panginoon. Amen? Hallelujah! Diba? Hindi lang tayo magbibigay ng papuri at pasasalamat sa ating pong Panginoon kung sagana ang ating buhay at sa panahon ng kasalatan. Ano ang gagawin natin? No? Tatalikod tayo kay Lord? O tatahimik tayo? Kapatid, mga minamahal, no? Ang paglilingkod sa Panginoon, anumang sitwasyon, anumang kalagayan, dapat mapaglingkuran natin ng taos at buo sa ating kalooban ang atin pong Panginoon. Amen! Hallelujah! No? Kapatid, mga minamahal, totoo, may kapaguran, may kahinaan, nanlalamig tayo. Kaya nga, sabi nga ng apostol, ang panahon ng paghihintay, it is a precious time. No? At ito rin ay panahon, no, na nakakapagod. Panahon din, mga minamahal, na nakakabagot. Pero ito ang pinakamahalagang sandali sa buhay natin, ang paghihintay sa muling pagbabalik ng atin pong Panginoon. Pero bago siya dumating, kapatid, ipopulfill ni Lord ang kanyang pangako sa church. Amen. Kailangan muna ma-revive tayo. Kailangan muna magkaroon ka ng panibagong sigla, panibagong lakas ang iyong pananampalataya kay Lord. Hallelujah. Glory, glory to God. Diba? Kaya nga, sabi po ng mga Libita sa mga tao na umiiyak, huwag kayong umiyak. Ibig sabihin, hindi kayo dapat malungkot. Amen. Sa panahon ng revival, ang mga tao laging masaya. Amen po ba? Diba? Masaya. Kahit may problema, masaya. Bakit? Revival nga eh. No? Ano bang pinoproblema mo? No? Bakit? Sa panahon ng revival, masagana ang mga mananampalataya. Amen? No? Pag panahon ng revival, sagana. No? Kahit saan. May gawain, nandun ka. Bakit? Hindi mo problema ang pera. Bakit? God will provide. Ang Diyos ang nagbubukas ng langit para i-provide ang pangangailangan ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga mga minamahal, no? Anong dapat natin ikalungkot? No? Natural, umiyak tayo. Pero pagkatapos na tayo umiyak, dapat magdiwang ka. Amen? Dapat magsaya ka. Hallelujah. Sabi diyan, di ba? Wika pa nila, umuwi na kayo at magdiwang ang walang pagkain at inumin ay bahaginan ng mayroon. No? Sa panahon ng revival, mababait ang mga anak ng Diyos. Amen. Mababait. Di ba? Brad, sister. Di ba? Ibig sabihin mga minamahal, tipo natin, bakit? Yun yung pattern eh. Ang tunay na revival, ang pattern, tipo natin ang Book of Acts. Sabi ng Bible,
walang nagdarahop ni isa man sa kanila. Bakit? Lahat ng pag-aari ng bawat isa ay hindi niya ibinibilang na para lang sa kanya, kundi para sa lahat. Amen? Anhin mo yan. No? Anhin mo ang pera mo. Anhin mo ang pagkain mo. Ay kung mag-rapture na, hindi mo pa ipamahagi yan? Nandyan pa kayo? Kaya nga, sabi sa Bible, yung walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon. Hallelujah. Ibig sabihin mga minamahal, na kaya nga, nauso sa panahon ng revival ang bintahan ng mga property. Binta ng bahay at lupa. At ang pinagbilhan ay dinadala ng mga tao sa paanan ng mga alagad. At ang ginagawa ng mga alagad, ibinabahagi naman nila ayon sa pangailangan ng bawat isa. Mayroon ba naghihirap? Bakit? Kasi nga, nagbabahaginan. Amen? Amen. Ibinabahagi nila. Minsan, ang isip natin, pagka nag-share ka, nagbahagi ka sa iyong kapatid, mawalan ka. Mali po yun. The more you give, sabi ng Bible, the more you receive. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. So kapatid, mga minamahal, kailangan lang natin na mabago ang ating mindset bilang mga mananampalataya. No? Hallelujah. Bakit? Kailangan natin ihanda ang ating sarili sa panahon ng revival na darating. Tandaan po natin, no? Sa crisis na political crisis na nararanasan natin, no? May prophecy sa Pilipinas na mga sakuna, no? Pero may prophecy sa bansa natin na matinding revival. Amen. Hallelujah. Matinding revival. Kapatid, mga minamahal, ngayon, inihahanda ni Lord ang bawat mananampalataya. Hallelujah. Sa panahon ng revival, kapatid, ano po, ang mga tao, matindi ang conviction sa kanila. Ang mga tao, laging nagko-confess ng kasalanan sa Diyos at tumingin ng tawad sa Panginoon. Hallelujah. Ang mga tao, ang mga anak ng Diyos sa panahon ng revival, bukas ang palad. Amen. Walang madamot na Kristiyano sa panahon ng revival. Hallelujah. Kaya nga, ulitin ko, pagka ang puso ng tao ay nabago ng Diyos at nakadama ng kagalakan sa Panginoon. Katulad ng nangyari sa Book of Acts, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian. Inilagay ang kabayaran sa paanan ng mga alagad. Hallelujah. Kaya, nung marinig ng isang Kristiyano, ang challenge sa kanilang pagpapagawa ng simbahan, sabi ko nga, ipinagbili niya ang kanyang bahay at lupa.
sa wala sang bahay, wala sang lupa, wala silang matirahan. Ay na-revive nga ang puso niya eh. Hallelujah. Sinong Kristiyano makagawa sa panahon natin na ipagbili ang kanyang bahay at lupa para kay Lord? Kaya, so kumalat ang balita. Yung testimony ng taong iyon ay nakarating sa iba't ibang panig ng bansa at ng mundo. Nakarating sa Amerika. Sabi ng isang Kristiyano sa Amerika, mayroon pa palang Kristiyano na may ganitong pananampalataya. Ginawa ng kapatid sa Amerika, binili ang kanyang bahay. Binili ang kanyang lupa. At ang pinagbilhan, ibinigay simbahan, ibinalik ang kanyang bahay. Palapakan po natin si Lord. Amen. Hallelujah. Challenge nga eh. Amen. Pagka na-challenge ka, hallelujah, naintindihan mo ang plano ni Lord, ang kalooban ni Lord, hindi ka mangangamba. Amen? Napagtagumpay niya yung takot niya. Di ba? Sa atin, magalangan tayo, matatakot tayo. Saan ako kuha ng bahay? Saan pa kami titira ngayon? Di ba? Pero alam niyo, pagka ang tao ay nabago ang isip at puso at napagtagumpay niya ang takot, nagkaroon siya ng malaking pananampalataya. Sino mag-aakalang yung bahay niya at lupa ay makabalik sa kanya? Nagkaroon lamang siya ng pananampalataya. Amen. Hallelujah. Alam niyo yun? Kaya nga, ako'y naniniwala, ito'y mangyayari sa huling panahon. Hallelujah. Sa panahon ng revival na gagawin ng ating Panginoon sa iglesia niya. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Bible, sabi ng mga Levita, umuwi na kayo. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon. Hallelujah. Kaya nga, bukas ang kanilang palad sa mga kapatid, sa kanilang mga kapwa Israelita. Ganon din sa ating kalagayan. Amen? Hallelujah. Diba? Alam niyo, gusto ni Lord na magkaroon tayo ng ganitong attitude bilang iglesia. Amen? At bilang magkakapatid sa atin pong Panginoon na madama natin kung ano ang nararamdaman ng ating kapatid sa Panginoon. Amen po ba? Diba? Wala naman tayo dito mga membro na babaeng balo. Diba? Sa mga church na maraming mga babaeng balo, nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng pagkalinga ng church. Hallelujah. So tingnan po natin mga minamahal, kahit sa maliit na bagay, hallelujah, na may practice natin. Hallelujah. Kung ano ang nakasanayan ng mga tao sa lumang tipan at maging sa bagong tipan. Kapatid, mga minamahal, kasi nga, ito'y, ang tunay na revival, ito'y ipinamumuhay dapat ng mga anak ng Diyos. Hindi ito'y tumatagal lamang ng isang buwan. Hindi ito'y tumatagal lamang ng isang taon. Kundi ito ay nagpapatuloy. Amen. Nang sa gayon, mga minamahal, ang biyaya ng Diyos, ang blessing ng Diyos galing sa langit ay tuloy-tuloy din.
Palapakan natin ang atin pong Panginoon. Diba? Habang tayo po'y patuloy na gumagawa ng kalooban ng Diyos, sinusunod natin kung ano ang sinasabi ng kanyang salita. Kapatid, ang Diyos ay hindi rin tumitigil para gumawa ng maraming mga himala sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. So, ano po ang sabi ng Biblia? Sabi dito, sapagkat ang araw na ito ay dakila kay Yahweh at ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Hallelujah. Ang kagalakang dulot ng atin pong Panginoon, ang sabi ng Biblia, ay magiging kalakasan ng bawat isa po sa atin. So magalak tayo sa Panginoon. Amen? Sabi nga ni Pablo, rejoice in the Lord. Again, I say, rejoice. Hallelujah. So the joy of the Lord is our strength. Amen. Kaya nga, magalak ka sa Panginoon, magalak ka sa Kanyang salita, magalak ka sa Kanyang presensya. Kapatid, mga minamahal, ito ang kailangan natin. Manumbalik ang kalakasan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. Manumbalik ang ating pagmamahal kay Lord. Manumbalik ang ating unang pag-ibig sa Diyos. Kapatid, mga minamahal, na sa buhay natin, wala tayong dapat gawing pangunahin, kundi ang atin pong Panginoon. Na siya'y ating mapaglingkuran at lagi nating maikumit at maitalaga sa Kanya ang ating buhay. Hallelujah. Ngayong umaga, hayaan natin ang Diyos na laging kumilos sa ating buhay. Kailangan lang buong pagsuko natin ng ating sarili sa Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to God. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. I surrender all. I surrender all. Oh, to be my blessed Savior, I surrender. Manong ipikit natin ang ating mga mata. Hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay sa ating pong Panginoon. Hallelujah. I surrender all. Hallelujah, Jesus. Oh, to be My blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender Oh, all. hallelujah. I Surrender all. Oh, to be my blessed Savior,
Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Glory, glory to God. Hallelujah. Ngayong umaga, mga minamahal, tunay bang ating isinusuko ang ating buhay sa Diyos? Lahat ng bagay sa ating buhay. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, nais ng atin pong Panginoon buong buhay na ating pagsuko ng ating sarili sa Kanya. Hallelujah. Ano man ang mga bagay na ating nagawa laban sa Diyos, ang Diyos ay laging handa upang tayo ay patawarin sa lahat ng ating mga pagkakamali. At ngayong umaga, nais marinig ng Panginoon mula sa ating mga labi na nais natin ang pagbabago sa tulong at biyaya ng ating pong Panginoon para sa ating mga buhay. Hallelujah. Minsan pa nating awitin ang awit dito na sinasabi natin sa Panginoon, Lord, buong buhay ko, isinusuko ko sa inyo. Hallelujah. I surrender all to be my blessed Savior. I surrender all. Sa Tagalog, iaalay ko. Yes, Jesus. Hallelujah. Ang lahat sa iyo, Kristo, iaalay ko. Minsan pa iaalay ko. Alay ko. Hallelujah. Ang lahat sa iyo, Kristo, iaalay ko. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ama naming banal ngayong umaga, narinig po ninyo ang aming panalangin, ang aming pag-awit at pagtatalaga ng aming buhay sa inyo. Salamat dakilang Diyos sa pagpapatawad. Salamat sa paglilinis sa lahat ng aming karumihan. At ngayong umaga, dakilang Diyos, binubuksan namin, Panginoon, ang aming mga puso sa iyong harapan. Hallelujah. Linisin po ninyo kami, baguhin ang aming mga puso. Hallelujah. At baguhin mo, Panginoon, ang aming mga isip. Linisin mo kami bilang isang sisidlan, Panginoon. Hallelujah. And Lord God, maging karapat-dapat kami na iyong sidlan ng mga bagong bagay. Hallelujah. And Lord, salamat. Patuloy na ikaw ay malaya na gumawa ng mga bagay na mabuti, kahanga-hanga at mga
himalang mga bagay mula sa araw na ito. Panginoon, sa iyo namin itinatalaga ang aming mga buhay. Bata, kabataan at mga magulang. Maghari sa aming mga puso, Panginoon, ang kagalakan, dulot ng iyong diwang banal. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Oh, let your anointing, oh God, flow upon the lives of your people in the name of Jesus right now. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, i-anoint po mula sa mga bata at hanggang sa mga magulang ang bawat buhay ngayong umaga. Salamat sa inyo, dakilang Diyos. Salamat sa iyong banal na Espiritu at patuloy na ikaw, Panginoon, lamang ang Diyos na aming masamba at mapaglingkuran habang kami ay nabubuhay. Hallelujah. Salamat, dakilang Diyos, sa inyo. Pagpalain mo ang bawat sambahayan ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay. At kami mula sa araw na ito ay maging pagpapala sa marami. Hallelujah. Maging pagpapala kami sa aming barangay, sa aming komunidad, sa aming bayan, at sa aming bansa. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Sa iyo ang papuri at lahat ng karangalan. Amen and Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon.